Posibleng makaapekto ang online harassment ng Duterte supporters sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya. Tina-target na rin kasi ng online attack maging ang mga judge ng ICC. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Kaliwat kanan ang protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiyansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo ng sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang hinaharas pa online yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon napapakita na talagang flight risk and napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang kampo ni President Duterte and magsasabi talaga magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. No, kung pwede siyang magtago. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Attorney Butuyan na may hihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero unang testigo ng prosecution ay yung akusado mismo dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, talagang wala effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Maaari pa ring umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiksyon sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwedeng siya mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC. May paalala naman si Attorney Butuyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. So, dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa.